Sinasabi ni BBM na siya lang ang presidente na nagpaimbestiga ng maanumalyang flood control sa Pilipinas. Bakit nga ba sinabi ito ni BBM? Bakit niya tinutuko yung mga nakaraang administrasyon na hindi nag-imbestiga sa flood control? Unang-una, pag sinabi niyang nakaraang administrasyon, kasama ba yung ama niya na may mga maanumalyang proyekto sa gobyerno? Kasi kung tutukuyin niya yung mga nakaraang administrasyon, sa administrasyon lang niya, mayroong pinakamalaking insertion na umaabot ng trilyon sa flood control. So si BBM lang din na nagsabi na mayroon siyang 5,500 flood control. So may tama dito si BBM. Ang tama niya, ang sinasabi niyang investigasyon sa administrasyon niya, na sinasabi niya na wala siyang kinalaman, maaari bang wala siyang kinalaman dito dahil doon sa mga lumalabas na issue sa insertion ng flood control kung sino yung pumirma ng pondong ito. So kung titignan natin, mukhang naguhugas kamay si BBM sa mga sinasabi niya dito na wala siyang kinalaman, hindi niya ito racket yung insertion sa flood control. Bakit nga ba nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Bakit si Senator Marcoleta ang mas nauuna pang hulihin, kasuhan ng plunder at humaharap na siya ngayon sa kasong plunder? May mga kinatatakutan ba sila, lalong-lalo na dito sa impeachment? Dahil pagdating sa impeachment, alam naman natin na si Senator Marcoleta ay isa sa pinakamahusay na pwedeng magtanong o mag-cross-examine sa mga testigo dito sa impeachment trial. So maraming nangyayari sa gobyerno natin ngayon na kaguluhan. Saan ba nag-ugat ang lahat ng ito? Yung mga nangyayari sa gobyerno, medyo hindi natin nakakitaan ng progreso. Walang solusyon dahil lumalalim lang ng lumalalim ang nangyayaring gulo sa Pilipinas. Nangyayari yung gulo na patuloy yung mga Pilipino ang nagiging sangkalan. Walang solusyon, patuloy lang tayong nahihirapan. Lagi nating tatandaan na bukas pagising natin, si BBM pa rin ang presidente. Bago tayo matulog, si BBM pa rin ang presidente. So ang problema natin ngayon, kinabukasan, dahil si BBM pa rin ang presidente, panibagong problema na dadagdagan lang. May baha pa rin. May baha pa rin. So kung mayroong baha pa rin, ano po yung solusyon? Tanggalin na si BBM. Mamaya siya, interviewin ka namin. Kaya tuloy siya. Kung may baha pa rin, ano ang solusyon? May solusyon naman sa baha. 'Di ba? Sinasabi nga ni Secretary Claire Castro na maraming nagawa si BBM sa loob ng isang taon. Mag-4 na taon na si BBM, magli-5 taon na si BBM. May mga nagawa na ba siya? Ano-ano na ba yung mga nagawa niya para sabihin ni Claire Castro na marami nang nagawa? Sa totoo lang, ang solusyon sa baha, dapat bumaba si BBM. Kasi pag bumaba si BBM, makikita natin ang solusyon sa baha. Dahil magkakaroon tayo ng panibagong administrasyon na matututukan ang mga pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. So reaction niyo po sa paghuli ngayon kay Senator Rodolfo Marcoleta? Yung nangyayari ngayon kung bakit si Senator Marcoleta ang nauna pang kasuhan, ang nauna pang hulihin, samantalang noong sinabi ni JC, ang ating tagapagligtas ng mga kurakot na si Jesus Crispin, na may mga kaso na dapat si Villanueva, si Martin Romualdez at si Chis Escudero, bakit mas nauna pang makukulong ngayon ang isang senador na kinukundina at nagpupursige para magkaroon ng transparency at accountability ang issue sa flood control? Sir, pangalan niyo po, sir? Pangalan niyo po?
Puntahan niyo po ako, Kuya Waray pala. Isang waray-waray na may prinsipyo na ninindigan laban sa bayan. Hindi po tayo lumalaban sa gobyerno, tayo po ay lumalaban sa korupsyon. Sir, message niyo po kay VP Sara Duterte kung nakikinig siya ngayon. Para po sa ating mahal na Vice Presidente, ang sabi nga, ang taong matatag, ang taong may prinsipyo, mayroon ipinaglalaban at ang pinaglalaban niya ay ang taong bayan. Kaya sa bandang huli malalaman din ang katotohanan at ang taong lumalaban, may panalo tayo dito. Sir, sa tingin ho ninyo, gagawin ho nila ang lahat para lang ma-impeach si VP Sara? Oo, gagawin nila ang lahat para ma-impeach si VP Sara dahil yung mga kongresista na may pinagtatakpan, may kinikilingan, may prenoprotektahan, sila yung magiging kasangga dito ni VP Sara dahil ayaw nilang managot kung darating ang 2028 at si VP Sara ay magiging front runner bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tingin mo may impeach, ano nga si Sara? Si VP Sara may impeach? Sa paniniwala ko, hindi. Dahil sa impeachment trial, dito makikita natin ang bloodbath. Sa opinion ng COA, 4 years consecutive, 5 years consecutive na unmodified opinion ng COA. Ibig sabihin, walang korupsyon sa administrasyon ni VP Sara. Paano kayo nakakasiguro kayong bendalo nga? Kahit pa may bendalo, kung yung mga senator judge ay tatayo ang prinsipyo para sa katotohanan at magbabase sa ebidensya, ang magiging hatol kay VP Sara ay not guilty. Yun po ang sigurado natin. Okay. Sir, pero kung sakasakali, halimbawa, bendalo ho nila, kasi may mga ilan nagsasabi pwede na 15, convict. So ngayon, kung sakasakali ho, halimbawa lang naman kung mangyari na ma-impeach si VP Sara, ano yung magiging epekto nito sa Pilipinas? Meron pa tayong pag-asa dahil andyan pa ang Supreme Court. Sila po ang magdidesisyon tungkol dito sa butuhan ng mga senador na kung pwede bang gawing 15, gawing bang 14. Basta lagi nating tatandaan na ang 13 ay pwedeng mag-flee ng not guilty, pero ang Siyam ay pwedeng mag-plea ng guilty. Yun po ang opinion ng isang abogado o ng isang dating Supreme Court judge. So yun lang mga kababayan, lagi natin tatandaan na yung mga nangyayari sa gobyerno natin ngayon, ito yung tinatawag natin nung simula pa lang at naririnig natin kay Tatay Digong na ang presidente natin ay weak leader. Kabilaan ng sitwasyon, kabilaan ng gulo, yung nangyayari sa politika at yung nangyayari sa gobyerno ngayon, lahat ng estado, lahat ng sangay ng gobyerno magulo dahil yung presidente natin laging may tama. May tama ka. Laging may tama yung sinasabi niya. Hindi natin alam kung ano yung klaseng tama yon kasi hindi natin masundan yung tama para sa kanya. Kasi yung tama para sa kanya, hindi natin nakikita ang resulta. Siya lang ang may tama. Sir, may mensahe ba kayo sa mga dilawan, mga Marcos Reales, na sabi dapat daw makulong si VP Sara, hindi lamang matanggal? Kung dapat makulong si VP Sara at hindi lang matanggal, ang usapin ng pagnanakaw, dapat tignan nila ang bawat sangay ng ahensya kung sino-sino yung may mga confidential fund. Kung pinaparatangan nila si VP Sara na magnanakaw, so si VP Sara ay hindi dapat makulong. Dahil yung paratang nila sa pagnanakaw ni VP Sara sa confidential fund ay hindi magiging basihan para siya makumbik at hindi siya makatakbo bilang presidente sa darating na 2028. Yung mga paniniwala nila, puro personal interest lang yan. Kasi may gusto silang patunayan at may gusto silang ilagay sa posisyon na papabor sa mga agenda nila sa politika. Last na sir, baka may mensahe ho kayo sa ating mga kapulisan. Siyempre, ang mensahe natin sa mga kapulisan, maraming salamat sa kanila. Bilang alagad ng batas, bilang mamamayan, at bilang Pilipino, sila yung nagiging sandalan natin para sa kaligtasan.
So sa lahat ng mga magigiting na pulis na nagsasakripisyo sa mga nangyayari sa gobyerno, mabuhay kayo. Thank you. Boss, ayan na, tawid na sila. Ito, Paldo bay, Paldo! 300 bay, 300! Paldo! Paldo bay, 300 bay! Bay, may pang-scatter na naman bay! Paldo bay, pang-scatter! Paldo! Bay, Paldo bay! Paldo! Paldo! Paldo na naman! Paldo na naman bay! 300 bay! Paldo si boss! Paldo si boss! Paldo si boss! Grabe mga paldo na naman sila. Ang dami na naman pang scatter! May pang-rugby. Charot. May pambili na sila ng 0.6. Tawid! 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 Tawid ka! Tawid! Masumbagan itong bakado mo. Wala ka talaga sweldo po ang ka. Ay nasumbagan sa mga ano to, amo mo. Wala ang sweldo. Yan, ayos na. Dapat ito, ingatan mo ba? Bay, Paldo, bay! Bay, Paldo! Paldo! Paldo, bay, Paldo! 300! 300! Paldo, bay! Kakapalduan na dito, ma. Paldo, bay! Talaga, grabe mga asarto mo. Grabe mga asarto natin. Kasar ka lang talaga tayo kasi kulang tayo sa bilang eh. Dahil sa kabilang grupo. Nandun yung ano, yung Kahit lang ka dun sa init. Ito rito. Kaya si Te, wag kang sumigaw ng Duterte, te. Te, magkano, te? Oo, di ba? 500 daw? Te! 500 daw po. 500 doon sa interview natin. Sayang nga eh. 500 lang nga yan, bay? Gintinano kasi ni Kuya, hindi pinakausap sa akin eh. Sayang, nagano na siya eh. Dapat makakuha tayo ng ano, ganon. 500 daw eh. Siguro hindi expected ni ate na ganito yung dadatnan niya ba? Kaya hindi na dumalikta doon, natalo. Hindi siguro ni ate expected na ganito yung pupuntahan niya, magulo na sitwasyon. Ito yung magkano? Ay naman! Talaga na paldo sila. Ayun na! Ayun na, sa lumubay! Ayun na, dumating na. Dumating na. Paldo bay! Paldo! Anong paldo? Paldo bay! Ay, yung kabila, 400 isa. 500 daw si nanay, 500. Si nanay 500 kasi nakano daw eh. Naka-dress. Guys, itong area na to. Sarado na. Pakita muna natin yung area. Huwag na sumigaw, basta ka na lang ng Kaya si Mamsat. Bakit Corby? Bakit Corby? Uy. Bakit Corby? Uy.
Bakit? Bakit na mga hindi kayo mga pogi na nila nyo? Bakit mo na ay Oy, oy, oy! Bay, mag-asar na lang tayo, bay, kaya wala naman tayo bilang. Yung mga pulis ba? Namumulika tuloy yung mga pulis. Bay, wala ka, wag ka maghampas ka na. Wala ka na, kung tinuloy ko, wala ka na nakapagod. Bakit Corbett? Bakit Corbett? Bakit Corbett? Bakit Corbett? Okay, patingin ko. Bakit Corbett? Bakit Corbett? Pupunta sana siya dun eh. Hindi, kuya, hindi niya expected na ganito pupuntahan niya eh. Napaisip na malalim eh. Kasi gulo pala to eh. Nakanganga si ate. Puti, ganito pala pupunta namin. Akala ko normal lang. Kage. Mga pulis pala haharap. Sabi ni ate, puti, baka Duterte yan. Interviewin mo. Baka Duterte yan. Baka Duterte yan, no? Baka Duterte talaga yan. Sino? Si ate. 500 lang daw eh. 500? Tara, interviewin natin. Nasaan? Ayun si ate. Ha? Si ate nga eh, mapapa-interview sana kanina, binigyan lang dun eh. Yan si ate. May tarot? Live way klaro. Wala yung signal. Mamaya, dahil nag-chimpo pa nga tayo eh. At makachimpo tayo. Nagulat si ate eh, sabi niya, ito pala yung pupuntahan ko. 500 daw eh. Tara na. Kasi naman, hindi siya makamubuo na. Anong gulo? Nagugulo na talaga siya eh. Nagugulo pala. Hindi na makamubuo eh. Kaya ha? Mga kasama ko, ay hindi na natin kasama yung nasa likod eh. Saka mamaya, galit eh. Relax lang, pag medyo may walay. Hindi, yan, tamahan mo lang. Iba na yung sinisip-sip ko, electric fan. Tanungin mo daw, pare, tanungin mo daw. Tanungin mo, yan si ate. Di ba yan yung nagsabing ganyan? Ano mo, ganyan ba? Di natatakot sila ate na ano eh. Sabi ate putik. Tanungin ate. Kaya si ate oh. Mga boss, andi dito na sila. Baka nakapang face mask. Paldo! Paldo! Ayan na, ayan na! 500! Paldo! Paldo si boss! Paldo si boss! Oh, oy, oy! 500! 300! Paldo! Sana all, Paldo! Paldo bay! Paldo! Paldo, Paldo! Oh, 300! 300! 300! Paldo! Partner! Magkano? Hindi, ako sali. Kasi kakasali, kala ko.
Hindi lang ano kanina. Ito mo. Guys! Guys! Yung ballpen po, kainin na natin! Kainin na natin yung ballpen po! Hoy! Yata na yung mikrophone! Ano, kainin natin! Nagkano na ako dito? Kaya nga, ano rin kayo? Maglarita kayo dyan! Mapagpalain! Ayaw sa korupsyon ay makapansin. Ang kasama niyo kami sa pagpapanakot ng lahat ng kurap. Sabi sa balita, major milestone daw, upper middle income na daw tayo. Pilipinas, ramdam ba niyo yun? May nakakaramdam ba? Wala! Dahil, ganun ba yung Ayan kabayan, and latest update tayo. Ito na ho ang sitwasyon ngayon dito sa Senado. Kita nyo naman, talagang napakarami na po ng mga kapulisan na i-deploy dito mga kabayan. Ayan, nagiging alerto na po sila kasi gawa nga ng unti-unti na hong nagdadatingan yung mga kababayan natin. Ayan, sinirado na yung daanan dito eh. Sinirado na yung daanan. Ayan, wala na, puro ano na po ito, nakabarricade na po ito, wala na po makakadaan dito. Ayan. Grabe kabayan, no? Grabe yung nangyayari sa Pilipinas, tindi. Ganito ang nangyayari ho sa Pilipinas. Kawawang kababayan, mga kababayan natin sa hirap ng buhay. Tapos ganito nangyayari. Actually sa dulo marami din po mga kapulisan doon kabayan. Ayan, nakita nyo dito. Punong-puno na dito ng kapulisan. No? Wala pa eh. Kumbaga kunti pa. Tsaka naharang ho kasi. Doon sa kabila, naharang doon sa kabila. Tsaka dito naharang din. Bago makapasok dito. Actually, ang pinapayagan halos dito yung mga nag-hover lang. Pero mga kababayan natin naharangan na po. Kita nyo yan. No? Wala na ho kabayan. Harang na talaga dito. Ayan na, tumba na! Ayan na, mga kababayan, no? Dami na kabayan, no? And ayun, may ano din, mga LTO, oh. Lahat na. Kabayan, andyan din ang ano, ang LTO, dumating na rin kabayan. Kompleto full force full force. Kompleto kabayan, narito na rin po ang LTO. Ayan, yo. Para sa mga magpaparada, talagang grabe. Dito punong-puno ng pulis sa kabila. Ito naman ho, mga LTO naman po ang nandito. Parang katulad din po sa ano, sa doon sa ano, sa EDSA, no? May rally po doon. Dito kita nyo na, no? Grabe, pati LTO mga boss, pinadala ho dito. Ngayon lang ako nakakita na meron dito LTO, ha. Ayun, kita nyo naman mga kababayan, no? Dito, grabe talaga. Tindi. Kita nyo, daming pulis, oh. Ayun, nakatindi yan po yung nangyayari sa Pilipinas. Ano to, BBM Legacy. Diba, Nay? Marcos Legacy. Marcos Salubong,
Ayun na mga boss, ang dami ng pulis mga boss, oh, grabe. Ayan na, oh. Na medyo na. Bakit? Mamaya masaksak ka dyan, bay. Wag yung body na ito, ayahin lang. Di naman ba di ka niya? Pagkabit-bit pala niya. Yan mga okay. Dabawin niyo po yan. O may iwan. Ha? Bodyguard eh, tuwing lakad may alalay. Ayan po. Iba talaga itong tropang Bisaya, payayamanin. Ano, gawawin nyo? Gawawin nyo ano? Yan mga kababayan. Medyo nagagalit po siya sa akin kasi po. May bodyguard ako. Gano'n na. Hindi ko po binigay yung ano. Yung talent pay. Alright, alright. Hoy, tumayo ka, hoy. Bayo, nakataas. Bayo. Yung mga pulis natin, nagkakantahan na eh. Har! Hare! Kumuha ka ng tubig. Yung naka-orange bay. Hoy, katay mo. Dugaya pag muli yung kanig tawhanan niya. Siguro mag... Pauwiin kita, animal ka. Dala dito ngayon sa Senado. Kita niyo naman hanggang dulo 'yan, kabayan, hanggang dulo sa dulo. Sa dulo sa kabila, puno din ng pulis doon sa dulo niyan. Oo, kasi hindi pinapapasukan dito sa mismong gitna. Buksan mo. Nagre Oh, tubig, vloggers! Tubig! Tubig dito ako. Ayun na, ayun na, ayun na! Ayun na si nanay, oh. Duterte yan, Duterte yan. BBM bangat!